Yes, hallelujah, Lord God, we praise you. We glorify you, we magnify your name, O Panginoon ko. Sa lahat ng aming buhay, O Panginoon ko, most of the time, O Panginoon, iniisip namin ang aming sarili. Most of the time, iniisip namin ang aming kapakanan, O Panginoon ko. At reminding us tonight, O Panginoon, today, O Panginoon ko, like our Diyos, you're a holy God, you're an awesome Father, O Panginoon ko, you're the King of Kings, na sa lahat ng oras ay nakakalimutan namin sa aming buhay, O Lord God. And right now, O Panginoon ko, we humble ourselves, we declare in our life, O Panginoon ko, that you are the Lord of Lords, you are the King of Kings, O Panginoon, sa aming buhay. Kami man ay tapos sa kabanalan, O Panginoon ko, that thank you for the life of our Lord Jesus Christ, our Savior, O Panginoon, na nagkaroon kami ng righteousness, O Lord God. And with the righteousness of Panginoon ko, thank you for that privilege, O Lord God, na makalapit kami sa iyo, makasambas kami sa iyo, O Lord God. And we thank you for the life of each and everyone na nandito, O Lord God. Sanctify us with the power of your Holy Spirit, O Lord God, that as we declare your goodness, as we utter your words today, O Panginoon ko, ikaw ang patuloy na mag-bless sa buhay at puso ng bawat isa sa amin, that as we receive your word, O Panginoon ko, ito'y patuloy na maging kalakasan namin spiritually, O Lord God, in order to us to keep moving, to keep pushing our mountain, O Panginoon, upang ikaw, O Panginoon Diyos, ang siyang patuloy na manguna sa aming buhay, O Lord God. Lord, hide me in your wings, hide me at your back, O Panginoon, seal my lips with your holy presence, O Panginoon, that these words na lalabas sa ating mga labi, O Panginoon ko, ay parang mga katotohanan na nagmumula lamang sa iyo to edify us, to strengthen us in our walk, in our faith in you, Lord God. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa na makakarinig ng iyong salita sa araw na ito. That His words, O Panginoon ko, will continue to be a fire in our heart as we continue to worship you, our Abba Father, our Holy God, our gracious Father, O Panginoon, the Prince of Peace, the Comforter, the great Redeemer, O Panginoon. Your name is truly Lord Jesus Christ, our mighty Savior. We love you, Lord God. We glorify your name. We lift your name on high. Hallelujah, Lord Jesus. All this we pray in your name, O Lord Jesus Christ, our mighty Savior. With the empowerment of the mighty Holy Spirit, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Magandang umaga sa lahat. No? Nawa ay na-rekindle. Sabi kanina ni Ninang Wilma, na-rekindle. No? Na-revive tayo doon sa patay na spiritual natin. Sometimes in our life, pag nakikita natin na nanghihina ang lahat, nanghihina na rin tayo. Tama po? No? Pag nakita mo na mahina yung iba, nanghihina ka na rin. No? Kasi akala natin the strength, no? Yung strength natin ay nanggagaling doon sa mga nakikita natin. And we forgot that there is an invisible God who is the source of true strength. Amen po? He is holy. He is mighty. And we just realize that sometimes sa buhay natin, hindi natin, no? Nakikita yon, no? Hindi natin nakikita kung gaano ka makapangyarihan yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So that's why, in every battles that we have, mostly tayo ay talunan. No? Talunan tayo, bakit? Kasi hindi natin nakikita that we are victorious in the eyes of God. No? Nakita natin kanina, yung kanta, it's very amazing. Nakita niya yung the cross. Nakita natin yung cross as a failure na ito. But in God, it is an empty, no, tomb. No, that means there is a resurrection. Nakita natin, now sometimes dito lang yung pananaw natin, no? Limited lang. But the power of God, the omnipotent, the omnipresence power of God, He knows beyond. No? Alam niya yung lahat. Sa paggalaw, sa pagising natin sa umaga, kung atin ba tayo o hindi, o mayroong bang battle sa ating sarili, alam ng Diyos yun. Nakikita ng Diyos ang bawat sitwasyon ng bawat isa sa atin. And if we thought that we can control everything, yes, partially, we can. Because He has given us the freedom. But, in all of His will, no, in all of His mighty power, no, sabi nga sa prayer meeting natin, dapat,
yung ating presensya ay magiging in line doon sa purpose ng Diyos. Doon mo makikita yung victory. Amen po sa buhay natin. No? Ano yung purpose ng topic natin ngayon, yung moving mountains na ito? No, the purpose of this is for us to understand that we are conquerors. We are victorious sa aspeto ng ating buhay, especially spiritual life natin. And this spiritual life will take, mag-take effect siya doon sa ating physical life, sa ating buhay mag-asawa, sa ating trabaho, no? At sa iba-ibang aspeto ng pamumuhay natin sa mundong ibabaw. Amen po? No? Yun kung nauna, yung spiritual life natin. No? Paano kung nasa huli siya? No? And that today, no, nawa i-remind sa atin o ilagay ng Diyos sa ating kaisipan, sa ating mga puso, na mas priority sa mundong ibabaw ang buhay spiritual. Amen po? Amen. So bago tayo magsimula, no? This is the last topic. No? So congratulations. No? Especially sa mga pastors, congratulations. Napagtagumpayan na naman natin kung ano yung mga battle na within. Because for sure, no, hindi lingid sa inyo, yung mga bagay na ito, yung unang lumalaban ay mga pastors. No? And the victory that God had given us, no, I praise God, no, for this opportunity na maibahagi sa inyo kung anong ibinibigay una sa amin. No? So right now, patuloy nating i-magnify kung gaano ka-importante yung attachment o yung situation natin na nakapasok doon sa presensya ng Diyos. Amen po? No? So, naka-on yata ito ng matagal, kaya nalubat. Palit muna na natin. No? So, yung moving mountain natin na topic, no, it's not just an ordinary topic. No? Ito po ay nawa, nakapag-take effect na sa inyo. Sino dito yung naka-realize na? O kaya may realization na after this topic na to? Mayroon na ba? Mayroon na ba kayong mga mountains na na-move? Na? O na-move o nandun pa rin tapos kumakapit pa rin. Kung nag-move na kumakapit naman tayo sa mountain na yon. Na? I hope that there are some mountains in us na na-overcome na natin or na-move na natin sa ating buhay. No? So sa dami-dami ng pinag-aralan natin, dami-dami examples of the life ng mga patriarchs natin, for sure, magkakaroon ka ngayon ng lakas. If Jeremiah have overcome it, if Hosea have overcome their mountains, then how about us? Ano man tayo? No? Yung pinagdadaanan natin ngayon is katiting lamang doon sa mga examples na binigay natin. Tama po? No? Nakita natin? No? Nakita natin kung gaano kalaki ang responsibility nila, and yet, no, they become victorious. Bakit? They are inclined. No? Naka-attach sila doon sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay. There is obedience. There is trust sa Panginoon. Pero pag binaliktad mo yun ngayon at mag-trust ka sa iyong sarili, then that's the time na makikita mo yung kakulangan ng lahat ng bagay. Amen po? Amen. No? So, now, ang pinag-usapan natin before is about pushing mountains that is outside sa katawan natin. No? Kaya nga sabi dito, have faith in God, no? Kaya nga sabi niya, if anyone say to this mountain, no? Inulit-ulit natin. Ito siguro, memory verse nyo na ito. Sino na naka-memorize nito? Amen, no? Sabi niya, go through yourselves in the sea. Pag sinabihan mong mountain mo, na pumunta doon sa lugar na kung saan invaluable siya sa ating buhay, pwede natin gawin. No? Pwede natin gawin. As long as we don't have doubt in our hearts, no? Yung topic natin actually dito din ang galing. No? As long as you does not have doubt in their hearts and believe that what they say will happen, it will be done for him. Anong nakita nyo? Anong nakita natin dito? Na clue doon sa next topic natin. So dito nakapaloob sa verse na to. No? So now, if we are pushing our mountain, no, yung mountain natin, significantly, it is outside our body. But what if, how can you move a mountain if it is within you? No? Paano mo ngayon magalaw itong mountain
o yung itong struggle sa buhay mo kung nasa loob mismo. Kaya nga sabi doon kanina sa verse natin, sabi niya, if they believe and don't have doubt, no? Saan nagsisimula? Sa kaloob-looban. You can only move your outside mountain if there is a conquering spirit inside you. Nakita natin mga kapatid, kung mayroon kang victory sa loob, for sure, you will be victorious outside. No? So kaya nga may kasabihan, how can you face the problem if the problem is your face? No? Anong gagawin mo? Tatalikuran mo ba? Hindi. No? Kailangan mong tanggapin na pang makita mo kung ano ang magiging solusyon. Amen po? No? Marami sa atin, nakikita natin napakadaming problema, nakadaming mountain sa paligid natin, kasi ang simula niya, mountain din. No? Nakikita mo kasi nakapatong ka pala sa isang mountain. Nakuha natin? No? Napakataas pa ng problema mo, kaya nakikita mo pa yung ibang problema. No? So, most of us, no, battle within ourselves. Pinaka-importante o pinaka-basic na kalaban natin ang sarili natin. Sa pagising pa lang natin, tatayo ba ako o hindi? No? Maliligo ba ako ng alas 9 o mamaya ng alas 9:30? No? Yung alam mo alas 8 pero nagising ka ng alas 10. No? There is a battle within sa ating sarili. No? So, there are times na sa ating buhay, no, lagi nating iniisip na yung sarili natin kaya nating i-conquer. No? Kaya nating i-conquer ang sarili natin. Pero hindi po natin kaya for sure. No? Why most people, no? Why most people have, ano tawag doon, may failure sa kanilang trabaho, may failure sa kanilang buhay, may failure sa kanilang buhay pag-asawa, may failure sa kanilang mga gusto o kaya gusto sa buhay, it's because they totally natalo ng kanilang fleshly desire. Amen po? Pag sinabi ng Panginoon, wag yan yung magiging partner mo kasi maging pahirap sa iyo yan. No? Itinuloy mo pa rin, Lord, pinagpipray ko na to sa iyo, akin na akin siya. Yung puso ko lumalabas na sa dibdib ko. Ayan. No? And then later on, you will realize, yes, no? You are conquered by your flesh, your inner desire. Amen po? Nakita natin, that's why si Paul, no, sinabi niya sa atin, hindi natapos yung ating ano. So, yung topic natin actually is the battle within. No? The battle within. Dapat may karugtong pa yan, no? So, naputol siya, no? So, the battle within. No? So, sino sa atin dito may mga pinagdadaanan? Sino sa atin dito yung mga may battle within? Amen. No? May battle within. Hindi lang yung sakit, yung high blood, yung kung ano-ano pa, kundi the battle itself na years mo nang pinaglalabanan, pero natatalo ka pa rin. No? Pero ang kagandahan yan, hindi ka tumitigil na tumayo para pilitin siyang i-conquer. Tama po? Kasi lahat ng mga tao, no, pag hindi nila na-overcome yung kanilang flesh, yung kanilang desire ng puso nila, and they fail, ang kanilang mangyayari sa kanila, nawawala na sila ng pag-asa. And that hope will stop their life also. Kung wala na silang pag-asa, wala na rin silang buhay, kaya marami ang napapakamatay. No? So they are not able to control what is within them. No? Kaya nga si Paul, sabi niya, do you not know that in race all the runners run but only gets the prize? No? Sabi ni Paul ngayon, sabi niya, alam niyo ba, no, na sa pagtakbo, no, sa mga runners, ang pinaka magaling o kaya yung the only best runner is yung makakuha ng premyo. Tama po? No? So ngayon, if there is a battle sa sarili mo, tapos ikaw ay naglalakad, yung flesh mo ay tumatakbo, sino ang panalo? No? Kaya nga sabi niya, no, run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. No?
They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. No? That will last forever. Bakit mahirap? Bakit mostly sa atin, it is the mastery, no? Yung pag-master natin sa sarili natin napakahirap. Kasi itong nangyayari. The moment you set goal to yourself, no? The moment na magbigay ka ng goal sa sarili mo, nagkaunang-unang mangyayari, there is a self-doubt. Amen po? Magagawa ko ba ito o hindi? No? Nag-goal ka ba? Gumagawa ka ng goal mo. Ang goal actually is for you to make it victorious, na ma-victory ka doon. Mamanalo ka doon. Ma-overcome mo siya. Pero ang unang pumapasok sa iyo is kung magagawa mo ba o hindi. No? Nakita natin, yung una pa lang, no, yung purpose mo is manalo, pero yung pumapasok sa isip mo, there will be self-doubt. And then, guguluhan niya yun yung isip mo. Magugulo ka. Tutuloy mo ba o hindi? No? And then, habang tuloy-tuloy na nagkakaroon ng discussion sa isip mo, nagbabattle doon, dumidilim ngayon yung future. No? Hanggang sa dumating na negative voices na yung maririnig natin. No? Hanggang sa negatibo na lang ang pumasok sa atin. That's why Paul, no, as he experienced this, sabi niya, patuloy, go on a strict training. No? I-train natin. Ano ang i-train natin? Yung flesh natin, kaya tayo tumataba? Hindi. The inner one, yung pinakakailangan natin. Kasi itong katawan na to, kaya tumataba ito kasi na-overcome niya yung spirit niya. Tama po? No, sabi ng spirit mo, kumain ka ng prutas lang. O may prutas ka naman, nakashake ka, pero yung kanin mo, 3 bowl. No? So there is a strict training. Sabi niya, they do it, no, sabi niya, ang purpose ng mga outlet na to ay para makuha nila yung crown, yung reward. No? Gaya ng sa atin, pag nag-gym tayo, ang purpose natin is para tingnan tayo ng mga chicks na maging macho tayo sa mga lalaki. Sa mga babae naman, nagpapaganda tayo para magiging maganda tayo sa tingin ng partner natin. Tama po? No? And this will not last forever. No? Hindi siya magla-last forever. Kahit ano dito ng material sa mundo, it will not last. Diamonds even will not last. Amen po? No? Kaya nga sabi niya, tayo, on the other hand, based on our spiritual aspect, dapat tayo, patuloy tayong mag-train, patuloy tayong mag-engage doon sa battle dahil ang crown na mapapanalunan natin will last forever. No? Forever. Kaya nga sabi niya, therefore, I do not run like someone running aimlessly. No? Sabi niya, hindi ako tumatakbo na parang walang pinapatutunguhan. Na bakit? Kasi, mapapagod ka lang kasi hindi mo nakikita yung goal mo. No? Sa every effort, every exert natin, dapat may nakikita tayong goal na mapupuntahan. Kasi kung wala, paikot-ikot at paikot-ikot lang tayo. And sabi niya, I do not fight like a boxer beating the air. No? Beating the air. Dapat may tinatamaan siya. No? Most of us, no? Lagi tayong busy. Lagi tayong takbo ng takbo. Kasi ang gusto nating marating is magkaroon tayo ng achievement sa mundong ito. No? Kailangan magkaroon ako ng kwali. Sabi mo, bakit hindi naman ako tumatakbo ng walang aim? Tingnan mo, nakapagpatayo ako ng bahay, mayroon akong sasakyan, bagada ang aking pamilya, mayroon akong mga properties, pero hindi naman yun ang tinutukoy na satisfaction ng buhay natin. Kaya nga sabi ni Paul, no. Sabi niya, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. The prize that Paul is talking here is his spiritual prize. Amen po? That as he continue to battle, as we continue to walk and stand, no? Sabihin ng iba, ay salamat, hindi ako preacher. Exempted ako dito. Sabi niya, after I preach, no? But how about our spiritual aspects, the way we walk? No? Gaya ng sa trabaho natin, nakikita ba yung pagiging Kristiyano natin? No? O dito lang tayo nakikita? Sa traffic ba, nakikita ang pagiging Kristiyano natin? No? Sa aspeto ba natin ng buhay natin, sa pamilya natin, pag doon na lang tayo sa family natin, nakikita ba yung spiritual aspect natin?
No? So it reflects. It is not only the way we talk, the way we preach, but it is about how we follow our Christian life. Kung paano tayo naging pattern natin ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen po? So there is always a battle. Kaya si Paul, sabi niya, I strike my body. Ang katawan niya, pilit niyang pinapatatag. No? Pilit niyang pinapalakas spiritually. Nung sabi dito na body, kung ita-translate mo siya, it is about the flesh, the strength of his flesh. Sinusuntok niya para maging slave ito ng what is within his heart. Anong nasa puso ni Paul at the time? The Spirit of God. Ganon din ang mayroon tayo sa puso natin. Or baka yung puso natin, cholesterol ang laman niya. Kaya hindi na makapasok ang banal na Espiritu. But if you receive, the moment you receive Jesus Christ in your life, there is a Spirit indwelling in you. Now, and now, what Paul is talking is, kailangan natin itong slave ang katawan natin para mag-magnify ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating sarili. Amen po? Amen. No? So kung may mga kolesterol, metformin ba? No? Yun yung kanilang gamot daw, sabi doon. Simvastatin, no? So that's why, itong si Paul, sabi niya, I strike a blow to my body. No? Kung may failures sa labas, hindi niya sinisisi yung lahat ng mga tao sa labas. No? He took back to his body. Kasi doon nang gagaling sa simula pa what is going sa labas. Bakit? Sabi ng Panginoon, sabi ni MacArthur dito, sabi niya, yung flesh natin, no? The flesh is that ugly complex of sinful desire. No, itong katawan natin ay binubuo ng mga bagay-bagay na ganito. Sabi niya, sinful desire. The flesh, ha? Yung flesh ng laman natin. No? Sinful desire, motive, sinful motive, wrong affection, wrong principle, and wrong purpose that exists in human nature. No? This body, no, itong katawan natin, nung in-create ng Panginoong Jesucristo, si Adan, it is a glorified body. No? Glorified body siya. But when sin, no, ay pumasok, nagiging flesh na siya. Ng fleshly desire na ang namamagnify doon. No? So, yun ang problema ngayon. And then, sabi niya, itong flesh natin, since it is, ano tawag doon? Punong-puno ng sinful desire, ng wrong motives, ng wrong affection, ng wrong principle. Sabi niya, pag ikaw ay mag-rely dito at susundin mo ito, ikaw ay mamumuhay din at mamotivate din ng mga bagay na to. Amen po? So that means, ang gagawin mo, kung ito ay susundin mo, ang gagawin mo is sinful desire din. No? Marong motives din, affection. Kasi whatever inside, yun ang magiging bunga niya. So that's why, if you are waiting o kaya you are magnifying your flesh, the spirit within you grieves. Wala siyang kapangyarihan. Amen po? Kasi na-magnify yung flesh sa atin. Kaya ang nagagawa natin, puro makamundong bagay. Amen po? For example, sabi kanina, no? For example, tayo, may sale. No? May sale sa kuha ngayon, 50% off ang coach. No? Walang sahod. Walang sahod. No? Ano ang masusunod? Yung spiritual desire mo na ma-overcome yung flesh mo o yung flesh mo hahanap ng paraan para lang mabili mo yung sale na yun. No? So doon mo makikita, no, kung sino ang nangunguna sa iyong sarili. Even sa pamilya, no? Bakit tayo nagagalit sa trabaho? Bakit tayo natin naisip na yung partner natin, yung kasama natin sa trabaho, pag pinupurihan ng kanyang amo, masama ang loob natin. Feeling natin, sip-sip sila. Sa asawa natin, pag kinorek tayo, bakit nagagalit tayo sa asawa natin? No? It's because of our flesh. It's because of the sin that is inside us. Kasi ang reaction natin, doon nang gagaling. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, nothing outside a person can defile them by going into them. No? Rather,
it is what comes out of a person that defiles them. No? So makikita kung ano kang estado ng tao sa buhay mo according dun sa lumalabas sa'yo. So matitest yun hindi tuwing Friday. Matitest yun if you are outside the church. No? Doon mo malalaman kung ano ka talaga. Kung sino talaga ang nangunguna sa'yo. Amen po? No? Kaya nga sabi niya, for it is from within, out of a person's heart, the evil thoughts come. No? Yung puso natin, if ang nakalaman doon is fleshly desire, ito ang lalabas. Sexual immorality, theft, no? Murder, adultery, greed. Ito ang greed. Greed 1, greed 2, daming greed ito. No? Malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. No? Ito mga bagay na to, wala to sa buhay ng tao na ang nangunguna sa puso niya ay banal na espiritu. Amen po? Pero sabi niya, it comes from within. No? Sabi ng Panginoon, sabi niya, doon nang gagaling sa puso. So that means, the source of good and bad is in the heart. Nakuha natin? So ngayon, si Paul, habang siya ay naglumalakad sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, nagkaroon ngayon siya ng idea. No? Kaya nga sabi niya sa Romans 7, sabi niya, I have discovered this principle of life. Nakita ngayon ni Paul ito. No? Even though he walked faithfully in God, no? Actually sa Romans 6, sabi niya, it is no longer I, but Christ lives in me. Ang Diyos lang namumuhay sa kanya. No? But still, no? Ang sabi niya, ang anong gusto kong gawin, hindi ko magagawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yun yung sabi niya. No? Buti pa yung mukha, mababago eh. No? Punta ka lang kaya TV Kerut, okay na, no? Kikinis na. Pero ang puso mo, kahit anong polish yan, no? Pag fleshly desire, hindi magbabago. Unless there is a transformation. No? May transformation, no, na mangyayari. For example, sa sasakyan, no? Sa sasakyan, pag ang sasakyan mo is diesel, kahit anong lagay mo ng gasolina, hindi tatakbo. No? It is made for diesel. Ganun din. If ang katawan na to is made for flesh, kahit anong lagay mo ng espiritu dito, mangunguna ang flesh. Amen po? No? So anong gagawin mo? Kailangan mong baguhin. So kailangan mong palitan ang makina niya, palitan mo ng gasolina para siya ay tumakbo kung gasolina ang gusto mong ilagay. Ganun din ang puso natin. No? That's why, sabi ni Paul, sabi niya, I have discovered this principle that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. I love God's law in my heart, no? Remember, sabi ni Paul, mahal na mahal ko yung salita ng Diyos sa puso ko. Pero sabi niya, but there is another power within me that is at war with my mind. No? Sino naka-experience nito? Sino naka-experience nito mga kapatid ngayon? Sa sarili natin. Ano ang mas matimbang? Yun yung tanong. Lahat tayo naka-experience, na yun ang tanong natin, ano ang mas matimbang? If Paul experienced this, mas tayo. No? Sabi niya, I love God's law. Sabi nga ni Paul, sabi niya, kung mamatay ako, masaya na ako eh. No? But still, he has a battle. And this power makes me a slave to the sin that is still with me. No? Pastor, di ba sabi niya, pag tinanggap ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay righteousness, may righteousness na ang Diyos? Yes. Yes. No? Kasi, ang tao na nagkakaroon ng battle sa sarili niya are only those people who receive Christ in their life. Kasi pag wala kang Kristo sa buhay, walang battle. No? You are conquered by flesh. No? Yung lahat ng aspecto ng buhay mo, pati bone marrow mo, flesh ang humahawak. But here, since you received Christ in your life, there is now a battle. No? Kaya si Paul, even though he surrendered everything to Christ, there is still a battle. Bakit? This body is yet under flesh. It is not yet a glorified body. So that means every day we have a battle. Tama po? May battle tayo. Yung iba long neck, yung iba 350 ml, iba-ibang battle.
No? Maraming battle tayo. No? Akala lang natin, hindi natin kaya. Akala lang natin, ay walang battle ito. Si Pastora walang battle ito. No? Si Pastor walang battle ito. They have a lot of battles to conquer. No? So kung ikaw ngayon, almanhal ang battle mo, problema. Malaki yon. Kailangan nating i-conquer yun. No? I-conquer natin. No? And I believe, hindi lang sa buhay spiritual tayo may battle. Amen po? Hindi lang sa buhay spiritual. Minsan sa trabaho natin, may battle tayo sa family, may battle tayo. Pero sabi ko kanina, the root na kailangan nating umpisahan o dapat na mangyari ay magsimula sa inner being natin. So it's up to you right now, no? Either you will still continue following your flesh or you will welcome the manifestation of the Holy Spirit within you and you start walking opposite to what your flesh likes. Amen po, depende sa iyo. Ngayon kung sino na ang mas matimbang sa iyo, sabi ni Pastor Rodney Wilmad before, yung puting aso o yung itim na aso. No? Parehas lang yan, pollution. Na puting aso. But you have to follow kung saan alam mo na binibigay ng Diyos sa iyo. Amen po. There are different kinds of flesh. No? There is truths na dapat nating malaman sa flesh natin para makonquer natin. Una, truth about flesh first. Flesh is a formidable foe. No? Ang flesh natin, ang katawan natin, ay hindi basta-bastang kalaban. It is horrifying, disturbing, no? Kakila-kilabot. No? Pag makita natin kung ano, for example, i-separate mo yung sarili mo, spiritual life mo, tapos tingnan mo yung flesh mo, napakadumi. No? Sino dito, try nyo, separate nyo, Lord. Sige, tingnan ko yung kung ano ako before o ano ako kanina. Sino yung gumagawa sa inyo nun? Yung after the day, ay i-evaluate mo yung sarili mo buong araw. Sinong gumagawa? Wala, no? Baka highest honor tayo, sabi na ni Ninang Wilma. No? So, minsan ako ganun, no? At the end of the day, say, Lord, what did I do today? And then makikita mo that yung nagmamanifest o nangunguna sa'yo, puro flesh. No? Puro flesh. Kaya hindi siya basta-bastang kalaban. Minsan minamaliit natin ang sarili natin. Minsan, pa natin, no? Ano tawag doon, china-challenge natin, no? Sige nga, kung may nakadaan na babae yan, hindi ako titingin. Sa mga lalaki, no? Ay makita ako naka-short na Saudi. Saudi kasi walang nag-short na Saudi, no? Na babae, pag makita ako, hindi talaga ako titingin, hindi papasok sa isip ko. No? May dumaan lang na nakata-abaya, no? Ang ganda nun, pilik mata lang nakita mo, ang ganda na agad. No? Ganda na agad because it is the flesh. Pilik mata pa lang yun. Paano kung nakita mo yung buong mukha? No? Bakit? Pag naglalakad siya, nakita mo ang ganda ng pilik mata, you are imagining that the whole body is beautiful. Di ba? Nakita natin? Kaya napakahirap. Kaya nga sabi niya, for us, in order for us, no, na maintindihan na yung flesh natin ay mahirap kalaban, sabi ni Paul sa Galatians, sabi niya, ako, dinatry kong lumakad. No? Gayo din. Lakad kayo in spirit, sabi niya, and you will not gratify the desire of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the spirit. Amen? Now, alam natin kung ano ang desire ng spirit, di ba? Sinong hindi pa rin alam? Oh, si Isaiah, alam niya. Sabi niya, they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Ano itong mga flesh na nilalaban natin? Sabi dito sa Galatians 5, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Una, sexual immorality. Sino malinis dito? Sexual immorality. Isa sa rason, bakit tinanggal ko yung Facebook ko? Because of this one. No? Pag makikita ka doon, uy, si kapatid, maganda ito. Tapos pipindutin mo na siya and then everything will run at your back. Tatakbo na yung isip mo. Impurity. Lustful pleasures. Remember, according sa science, lalo na sa mga lalaki,
89% of your brain thinks about lustful desires. In opposite sex. Hindi pa kasama yun yung mga material na bagay, 89% na agad ng utak natin, no? Lustful desires in opposite sex na. No? So paano mo ito masukmakwan? To 11% na lang ang natitira na pwede mong panindigan. According sa science. No? Kaya maraming ngayon ang nangyayari na hindi maganda sa mundo. Kaya nga sa Pilipinas, they are pushing yung ano ngayon? Ang pinupush nila sa Senado na nakapasa na? Divorce. Because of this sexual immorality. You will not divorce your wife if wala kang pamalit. Tama? Hindi ka mag-upgrade kung alam mo na satisfy ka doon sa kung ano mong mayroon ka. Tama po? Amen po? Amen. Doon yon sa paningin natin. But actually, sabi ni Ninang Wilma, tama, you are downgrading your standard. Dina-downgrade mo talaga yung standard mo. Because at first, sabi, yung babae na binigay sa'yo is your missing rib, yung unang binigay sa'yo ng Panginoon. Unless hindi mo siya pinag-pray. Amen po? Kinuha mo lang siya. No? Yung namulat ka na lang, ay mag-asawa na tayo. No? Yung parang ng Jenny. No? Pero sabi dito, ito yung pinakauna. No? Na-notice nyo, ito yung pinakauna. No? Na nilagay, hindi siya nilagay sa huli. Actually, kinsi ito. Sabi niya, idolatry, sorcery, hostility, quarreling. No? Quarreling, minsan pag sinabi, ba't tumataas ang busis mo? Sabi agad ng partner mo, hindi, ganito lang talaga ako, pero galit ka naman talaga. Na minsan, gina-justify natin. No? No? Gina-justify natin to calm the issue, pero sometimes galit ka, hindi mo kayang isabihin. No? And then, dito na papasok yung self-ambition, outburst of anger, na kung saan, pag punong-puno ka na, saka nalalabas lahat. No? Nagdadagdag patong-patong ito mga kapatid. Sabi, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, no? Ito yung result ng mga magiging sinful desire natin. No? 15 ito, pero dinagdagan pa, and other sins like this. So that means, yung mas mababa dito, kasama siya. No? So that means, ang sabi dito, ang sexual immorality is being engaged doon outside marriage. So ngayon, kung ikaw ay tumingin sa babae na yun na napakaganda tapos may pumasok sa isip mo, that is already sexual immorality. No? Mga babae exempted kayo, hindi? Hindi. Kasi mayroon din kayong desire. Hindi lang nakikita. Amen po? Hindi lang nakikita. No? O yung lalaki kasi, very kwan siya, ano tawag doon? Obvious. Pero yung mga babae, hindi. Iwan ko. Iwan ko lang, no? But here, sabi niya, ito yung last natin, ito yung magiging bunga ng ating kwan. Kaya, hindi siya basta-bastang kalaban. Bakit? Pag nakapasok ka doon, ang hirap lumabas mga kapatid. Kahit sa sharing lang. Yung kumakati yung lalamunan mo, pag hindi mo machismis yung buhay ng kapatid mo, sabi mo, kailangan, uubuhin ako eh. Kaya kailangan ko i-share sa YouTube, kapatid. Kasi pag-pray natin siya eh. Di ba? Ganon tayo. Mayroong mga taong ganon. No? And we have to cut that off. No? Ano? Kailangan natin ng transformation. Amen po? No? Because ang flesh natin is a formidable foe. No? This is the battle within us. Hindi ko sinasabi na sa inyo lang, sa akin wala. Hindi. We are both battling this out. Mayroon tayong ganito. Kaya kanina sabi niya ng Wilma, sa ating evangelism, bakit hindi tayo nag-evangelize na? Because we are overcome by our fleshly desire na kontento na tayo sa kung anong meron tayo. Amen po? Amen. No? So, pangalawa, flesh is a destructive foe. Once na ikaw ay pumasok na doon, there will be destruction. And ang nakakalungkot, yung destruction nito, hindi mo na siya maibabalik kahit anong pilit natin. No? Kumbaga, may mawawala. For example, sa atin, yung pagkakaibigan nyo, no? Nasira ngayon yon. No? Nasira yung closeness ninyo.
may bagay kayo na mayroon kayong dalawa before na mababawas. Amen po. Sa pamilya, ganun din. Sa parents, ganun din. Sa mag-asawa, ganun din. No? May mababawas siya. Kaya it is a destructive foe. Yung flesh natin, once na ito ang nag-govern. Okay? Kaya sabi niya, so whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. Bakit? Tingnan mo yung flesh na word, pag tinanggal mo ang H at binaliktad, anong makikita mo? Self. It's about yourself. You don't care any others. Hindi ka wala kang pakialam sa iba. It's about yourself. Bahala na yung masaktan yung ganito ko. Bahala na masaktan yun. Bahala na yung relihiyon ko. Bahala na yung relation ko, sa Panginoon. It's about myself. I want to be happy. Nakita natin, mga kapatid, no? So, it is about our flesh. No? It is about ourselves. No? So, sabi nila, pero pag ito ang inuna natin, it will give us destruction. One of the example, no? Pero hindi natin mauna-una no? Hindi natin maramdaman. Sabi nga sa Romans, the mind governed by the flesh is death. Sa isip pa lang. No? There is a story, no? Itong bata na to, is 7 years old, tapos yung nanay niya, no? Sa mga isinauna pa to na mga pag-check-in sa mga aeroplano. Yung nanay niya, no? Single parent, sabi niya, in order pupunta siya sa grandma niya. So ngayon wala silang pera. Sabi niya sa anak niya, sabi niya, pag tinanong ka ngayon doon sa counter kung anong edad mo, sabihin mo 6 years old ka. No? So ang anak, 7 years old. So nang sa counter na, tinanong, sabi niya, ito yung sa amin going to ganitong lugar. Ito, tapos yung anak ko, 6 years old. Free siya. Ngayon, tinanong siya ng counter, sabi niya, hey son, sabi niya, anak, sabi niya, ilang taon ka? 6 years old, sabi niya. No, 6 years old. So ngayon, tinanong siya ulit ng counter, sabi niya, alam mo ba, no? Alam mo ba kung saan pupunta yung taong nagsisinungaling? No? Sabi niya, yes. Sabi ng bata, yes. I can fly to my grandma for free. Di ba? Sabi niya, sa pagsisinungaling niya, makakapunta siya sa kay grandma niya na free ang ticket sa aeroplano. Ganon din tayo. Sa pagpatuloy na pagkuha natin ng fleshly desire natin, akala natin na sasatisfy natin yung gusto nating mangyari sa sarili natin. Tama po? No? Try nyo. Pag nakabili kayo ng iPhone 15, isang linggo lang yung satisfaction niya. And then you will realize, sayang yung 6,000 ko. Tapos, kuhan pa siya, tabi, 5 sana wala akong hinuhulugan ngayon. No? Dahil sa aluminum na to, kakapiranggot na aluminum. Titanium pala, o sa titanium na to. No? So nakita natin, no, the value. No? So it will give you distraction. Bakit? Instead na pambili mo ng pagkain mo, iipunin mo kasi ibabayad mo sa ganito. No? So just like Lot, no? Si Lot, nung magkasama na sila ni Abraham, no, itong silang dalawa, no, nung dumami yung kanilang flocks, anong sabi? Nag-aaway-away na yung kanilang mga mapupuging mga utusan. So ngayon, ang sabi ni Abraham, sabi niya, hindi na tayo kaya ng lugar na ito, kailangan natin maghiwalay, no? Pili ka ngayon, no? If you go to the east, I will go to the west. If you will go to the south, I will go to the north. Sabi ni Abraham ngayon. So ngayon, si Lot, nung nakita, tumingin siya doon sa Sodom and Gomorrah, no? Which is alam ni Lot na itong lugar na ito is wicked. No? Pero sabi niya, dahil doon green pasture, sabi niya, o sige, dito ako sa Sodom and Gomorrah, dito ako banda, pupunta. Ang sabi ni Lot sa sarili niya, hindi ako maglalagay ng tent ko sa loob, sa labas lang ako. Di ba? Sa labas lang siya ng Sodom and Gomorrah. No? But still, hanggat hindi siya nag-consult sa Panginoon na ito, Lord, ito ba yung ibibigay mo sa akin? No? Pero dahil nakita niya na magiging okay yung field na yun para sa kanyang mga flocks, anong ginawa niya? No? Doon siya agad pumunta, yun agad ang pumasok sa isip niya. Opportunity. Di ba? Ngunit, as he continue doon, lumago siya, pero yung quality ng kanyang pamumuhay naging madumi na rin, naging wicked. Until such time that what he think na maging productive siya doon in a kisap mata lang nung gin-destroy ang Sodom and Gomorrah, na-destroy din ang lahat sa kanya. Ang natira sa kanya, 2 niyang mabubuting anak na babae.
No? Nabubuting anak na babae na nang nilasing nila yung kanilang father at ni-rape nila. No? So what does it mean? Hanggang sa nanganak na bunga ng isang wicked na pamilya. No? What does it mean? No, tayo minsan sa sinful desire natin, akala natin at first it is okay. But as the time goes by and goes by, ay lumalalim at lumalala ng lumalala. No? Parang sa angle lang yan, no? Sa mga engineer, una maliit lang siya, pero pag in-extend mo, lumalaki ng lumalaki. No? Ganon din tayo sa relasyon natin sa Panginoon. If we are slowly, no, naging inclined doon sa gusto mangyari ng Diyos, pagdating sa dulo, napakalayo na natin sa Kanya. Amen po? No? So, it will distract us. No? It will sisirain tayo pag dito tayo sa flesh. No? So I praise God sa first stage ng inyong pag-isip o kaya pag-decision sa araw ito yung pinili ninyo. Amen po? Pero baka yung puso nyo nandoon sa mall. Wala ba? Dito ba yung sa sarili natin? O ano ang pinakaunang verse na binigay ko? Ano pinakauna? Matthew. Di ba? Matthew yung pinakauna. So that means, minsan yung isip natin nandito, pero lumilipad-lipad siya kung saan-saan. Baka yung iba, nasa taas ng dito, baka nasa taas dyan. Yung isip natin, no? Because that is the work of the flesh. Madidistract talaga tayo kasi yan yung gawain niya eh. Amen po? Pero, the flesh is a defeated foe. Lagi natin tandaan, itong flesh natin, na-conquer na ito. No? Napaglabanan, napagtagumpayan na ito. Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul sa Roman, sabi niya, for we know that our old self was crucified with Him. No? Itong flesh natin na ito, nung tinanggap natin ng Panginoon sa Kristo, it was already crucified with Jesus Christ. Amen po? Unless, sa Jesus na pangalan, Jesus lang ang kinuha mo. Ang as wala. Ang US wala. No? Dapat buo. No? Kaya nga sabi niya, that the body ruled by sin might be done away with. No? Nakita natin, that we should no longer be slaves to sin because anyone who has died has been set free from sin. So that means we have the power to conquer our flesh. Ang nakakalungkot lang, nakakaligtaan natin na tinanggap pala natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. At nakikita natin, mas malaki ang nakikita natin na temptation kaysa doon sa righteousness na binigay sa atin ng Diyos. Amen po? Now, if we died with Christ, we believe that we also live with Him. Amen po? Who among us here faithfully received Jesus Christ in their life? Amen. Na? Amen. Bakit mahina yung amen natin? Kasi at the back of our mind, we still do something that is opposing to what Christ wants us to do. Amen po? Ako din. Hindi lang kayo. No? Ako din. Lahat tayo. No? So if we will not continue to strengthen the spiritual aspect of our life, then patuloy tayo na magsa-struggle sa ating buhay. Amen? No? Kaya nga sabi dito, sabi niya, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. No? Death no longer has mastery over Him. So ngayon, kung kaisa tayo ni Kristo, no? Ay kasama natin siyang nabubuhay. Amen po? Galatians 5:24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Mga kapatid, yung flesh natin nandito yan. Ito yan. Kasi kung wala kang flesh, patay ka na. Tama po? Napatay ka na physically. Pero yung desire niya at saka yung passion niya, dapat hindi na nagmamanifest sa bawat Kristiyano. Amen po? Na kasi sabi ni Paul, sabi niya, it is already crucified by Christ in Christ Jesus when you receive. No? Pero sabi nga ni Paul, it is an everyday battle. Pero dapat lakasan natin konti yung ating spiritual aspect para makonquer niya yung flesh natin. Hindi na sa unang laban, panalo yung flesh. Sa pangalawang laban, talo yung spirit. Sabi mo, patas lang. Yung pala, 2-0 ang score. No? Unang laban,
flesh ang nanalo. Pangalawang laban, talo ang spirit. So that means panalo pa rin ang flesh sa buhay natin. So sana, there will become na makukonquer ng spirit natin yung ating flesh. No? So now, how can we conquer the enemy within? Paano? Paano? So, Pastor, paano ito? Ay, hindi ko kaya yung flesh ko. No, Kuya Donnie, hindi ko kaya yung flesh ko eh. Nangunguna pa rin eh. No? Pag may nakita akong mga ganitong bagay, hindi, nawawala yung pagiging Kristiyano ko eh. No? So ano una? First, the only first na kailangan natin is i-deny natin ang ating sarili. Napakahirap i-deny, lalo na kung feeling mo, napakapugi mong tao, tapos i-deny ko to, sayang naman. Regalo ng Diyos. Na? Regalo ng Diyos. Hindi, you have to deny what is the, ano tawag doon, passion and desire of this flesh, of your own body. So ngayon, kung ang kahinaan mo ngayon, for example, ay mamili sa online, then tanggalin mo yung mga online mo na mga apps. Tama po? No? Kung kahinaan mo ngayon, yung nawawala ka sa devotion mo dahil kakaskan ng Facebook mo, tanggalin mo yung Facebook mo na yan. No, kasi ako dati, akala ko, sabi ko, Lord, gagamitin ko talaga itong social media para i-share ang salita mo eh. No? No? Nakapag-post ka ng isang verse, nakalimutan mo yung verse na yun kasi sa scan mo ng problema ng ibang tao. Sabi mo, ang gusto ko, makita ang problema nila, ipapipray ko sila, Lord. Wow! Yan. Sabi na ni Samsam, wow. It's the fake. No? Fake po, hindi eh. Tingnan nyo, try nyo. Kahit yan, mag-scan kayo, magugulat kayo, 3 oras na kayo. Wala man kayong ginawa. Tapos makikita nyo ngayon, nakangala yung balikat nyo kasi ganun-gayon kayo. Eh, kung nilaba mo yun, hindi tanggal sana yung mga libag-libag sa damit natin. No? So nakita natin, we must learn to deny ourselves. Sabi ng Panginoon, sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves. No? Actually, nagawa na natin ito nung tinanggap natin ang Panginoon eh. Di ba? Dapat. No? Sabi niya, and take up their cross daily. Hindi ni Panginoon sinabi na once a month, once a day, no? Once a year, it is daily. Bakit? 24/7 po ang battle natin. Pag dito sa Saudi Arabia, 25/7 kasi 25 hours daw dito ang open nila. No? Yung team, 25 hours open. Hindi iwan ko kung bakit. No? But here, sabi niya, you have to deny yourselves daily. No, daily. No, daily and, no? Kung dininay mo yung sarili mo, hindi natatapos doon mga kapatid. No? Anong gagawin mo? Pag dininay mong sarili mo, susundin mo kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Amen po? No? Parang yan, no? Parang ang bahay, nilinis daw, no? Tinanggal ang isang evil spirit, nilinis, ngunit wala namang may nakatira. Ngayon, nakita ng evil na espiritu na sabi niya, ay walang nakatira. Invite pa siya ng mas marami. So, dumami na sila lalo. Ganon din ating sarili natin. If we deny ourselves, then make sure na itong self na to, na nag-deny ng kanyang lust, ay susunod doon sa anong gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. Amen po? For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life, for me, will save it. Bakit? If we will continue to follow the earthly desire, ang purpose natin is para pagandahin ang flesh natin. Tama po? Sabi mo, magiging okay lang ako, magre-resign lang ako sa Saudi pag may bahay na ako, may lupa na ako, may ganito na ako, may pension plan, kumpleto na nabayaran ko na ang aking Kaiser. No, sa mga hindi pa nagbayad, magbayad na kayo. No? So, babayaran ko lang, okay na ako. So that means, you want to save your physical life. And sabi ng Panginoon, pag ito ang priority mo, ito ay mawawala sa iyo. Amen po? Mawawala siya. No, so ngayon, anong pipiliin natin ngayon? No? Sabi dito pangalawa, bring your thoughts under control. Ang isip natin is a playground. Is a battlefield. The mind is the battlefield. Doon nagsisimula lahat ng, kumbaga, ito ay manufacturing stage. Dito manufacture lahat ang magiging function ng katawan natin. No? So that's why, dito pa lang sa thought mo, dapat i-reject mo na. No? Pag, for example,
pagpasok mo sa bahay mo, ang gulo ng kwan, gaya na sa akin, pagbukas ko ng kwan namin, ng cabinet, pagkita mo na magulo, rebuke mo agad yung susunod. Sarado mo na, i-rebuke mo agad, wag mo nang makuha na pupunta pa na yung asawa ko talaga, hindi talaga, ba't nilagay niya dito? Mostly ganun ang karugtong, di ba? Pag doon pa lang, pagbukas mo, hingang malalim, tapos. Bakit? Kasi pag makita mo, pag bumapasok na yan, pag nakita mo yung asawa mo, yun yung unang papasok sa isip mo. Hindi yung pagmamahal mo sa kanya. Tama po? Na ganun din sa trabaho. Pag nakita mo na magulo ang pan mo, ang isipin mo agad na yung kasamahan mo hindi gumawa na maayos. Di ba? Tatakbo agad sa isip natin. That's why bring your thoughts under control. Sabi niya, for the grace of God has appeared that offers salvation to all. Titus ito ha. Sabi ni Titus. Sabi niya, sa ni Paul kay Titus, no? It teaches us, no? Yung salvation na binigay natin, yung grasya ng Panginoon na binigay sa atin, sabi niya, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. No? Nung tinanggap na natin ng Panginoong Jesucristo, yung grasya na to ay hindi lang salvation. No? Kundi, ito ay buong package na ikaw ay magkakaroon ng strength para mag-say no. No? Itong mga mananampalataya, no? Tayong mananampalataya, anong pinagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya? No? These people, we are both have a battle in flesh. Itong mga hindi mananampalataya, they are already conquered by their flesh. Tayo, dahil mayroon tayong Kristo sa buhay, even though the flesh wants to conquer us, we have the ability to disobey Him. Amen po? Kahit gusto ng puso natin sabihin, gusto kong kumain ng pork chop dahil pero bawal sa'yo, no? You have the ability to say no. Yun yung pagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya. For example, sa temptation, we have the ability to say no. Nakuha natin, we have the ability to disobey our fleshly desire dahil mayroon tayong Kristo sa buhay. Amen po? Now, sabi niya, while we wait for the blessed of the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from wickedness. Hindi tayo kinuha ng Panginoon doon sa kasiyahan, sa goodness ng buhay, kundi He redeemed us from wickedness. Ngayon, galing sa wickedness na yun, gin-purify tayo ng kanyang sariling dugo. Now, how blessed we are. How privileged we are na yung isa-suffer natin, yung magsasuffer tayo dahil sa kadumihan ng sarili natin, the death and resurrection of Christ on the cross have set us free. Alam mo yon? Yung kailangan mo pang linisin, kuskusin. Ang sarili mo, iba ang nagkuskus. Iba ang naglinis. Iba ang nag-offer. No? Kaya nga yung tanong natin last time sa ating challenge, sabi ko, ano ang mararamdaman mo pag ang lahat ng ginagawa mong kabutihan ay para sa iba, hindi sa sarili mo? Yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. He had this napakababang kamatayan, a cursed death, para lang tayo ay malinis, mga kapatid. No? So sabi niya, para tayo ay makagawa ng kung ano ang mabuti. Ano ang mabuti? Di ba? Next, we must understand the true power of Christ's death. No? So kung naniniwala tayo at nanampalataya tayo na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo tayo ay nagkaroon ng kaligtasan at naahon tayo sa ano tawag doon, sa batis ng kasalanan at ibinigay tayo ng righteousness ng Panginoon, then dapat nagmamanifest doon sa ating sarili. Sabi niya, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. Na by His wounds you have been healed. No? Tandaan natin, pag tayo, no, itong flesh natin ay gumagawa ng mga masasamang bagay, focus your eyes to the cross. Tingnan mo kung ano ang sugat na natanggap ng Panginoong Jesucristo para yung flesh na yan ay magiging malinis. Na sa atin, nakakalungkot man, pero pabalik-balik natin
dinudumihan. Amen? No? Look at the cross, mga kapatid, and then you will see the power of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen po? Sabi sa Romans 6:6-8, for we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Amen po? So we must understand the true power of Christ's death. No? Yung pagkapatay ng Panginoong Jesucristo. No, siyempre nabuhay siyang muli, pero ang significance ng pagkamatay niya, yun dapat ang maintindihan natin, bakit kailangan mamatay ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Amen po? Na? So, and lastly, we can be victorious by yielding to the Holy Spirit. Na? By yielding to the Holy Spirit, submit ourselves to the power of the Holy Spirit. And then you will not gratify the flesh. Sabi sa 2 Corinthians 4:7, itong jar of clay na to, kasi lupa naman talaga tayo di ba? No, this is just, ano tawag doon? Alabok lang ito. Pero minsan, pinapaganda natin. Alabok lang, babalik sa alabok ito. Pero lahat na lang, may mga pa kung ano-anong skincare tayo para lang alagaan yung ating flesh. But, mind you, it will come back to alabok. Amen po? Sabi niya, but we have this treasure. Ang kagandahan, sa alabok na to, may nilagay ang Panginoong Hesukristo. No? Amen po? Amen? Sinong nakakaalam? Sabi niya, but we have this treasure in jars of clay to show that this also surpassing power is from God and not from us. No, itong walang kakwinta-kwintang katawan na to, na parang jar of clay lang siya, sisidlan lang siya, may nilagay ang Panginoong Diyos doon. No? Ano yon? Sabi niya, Romans 8:9, you however are not in the realm of the flesh, but you are in the realm of the Spirit. Yung Holy Spirit na sa atin. That is the most precious treasure that is in us. Hindi yan kung ano ang isinasabit-sabit natin, kundi kung ano ang nasa loob nito. Amen po? No? So, if indeed the Spirit of God lives in you. Sabi sa Galatians 5:16, that's why, so I say, now inulit ko ito, I want to remind each and every one of us that only by walking in the Spirit that we can conquer our flesh. Mga kapatid. Amen? No? Dapat manguna yung banal na Espiritu. That is the only way that we can fight and be victorious in our battle within. Kasi kung susundin lang natin yung sarili natin, yung anger natin, yung pagiging lustful natin, yung pagiging prideful natin, wala. No? Wala. Feeling natin, we will be conqueror sa mundong ito, pero sa mata ng Diyos, tayo ay talunan. Now, discussion questions tayo. Dito muna tayo sa Romans 8. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves. Remember, yung banal na Espiritu na binigay sa atin, hindi para kontrolin tayo na kung hindi na tayo gagawa ng kung ano ang mas makakabuti sa atin. No? Hindi niya tayo ginagawang slave. Hindi kagaya ng sin na ginagawa tayong slave. Itong Spirit, hindi tayo ginagawang slave, kundi namumuhay siya na para ikontrahin yung galit natin, yung fear natin, no? And itong Spirit na to ay mag-guide sa atin to worship the one who create us. Amen po? Hindi niya tayo ginagawang slave, kundi ito ay magiging katuwang natin para ilingon tayo o ibaling tayo doon sa kung sino ang nag-create sa atin. Amen po? Now, so paano yun? Now, sino sa atin dito hirap na hirap sa prayer? Pag manalangin. Now, minsan na yung pan mo na lang is, there are moments na nagbabasa ka ng Bible, tapos na nanalangin ka, tapos napuputol, ang iba yung pumapasok. Sino naka-experience nun? Na minsan ginaganon ko yung ulo ko, Lord, ibalik mo ako sa prayer ko. No? Kasi minsan bumabalik ka, tapos kinakausap mo na yung sarili mo, hindi na yung Panginoon. No? Bakit? Because that is the distraction na kayang gawin ng flesh na to sa atin. No? And sometimes, makukuha ka, sabi mo, pinagpipray mo to, lalo na sa cellphone. Kaya ako hindi ko ginagamit ang cellphone ko pag nag-pray ako.
Kasi minsan sabi mo, pinagpipray mo ito yung mga prayer points. Minsan may magpa-pop up, nawawala ka na doon sa prayer mo. No? Kaya nga, dapat, kailangan natin ng power ng banal na Espiritu. Bakit? Sabi niya, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes. Nakita natin? No? So that means, kahit gaano kaganda ng prayer mo, kahit gaano kaganda ng sinulat mo na devotion mo, pag wala ang banal na Espiritu doon, mapipayda. Mapipayda po. One superficial lang siya. Gusto mo lang ipakita sa tao na, oy, nagdi-devotion ako ngayon. O, may memory verse ako ngayon. Pag tinanong ka, hindi mo naman alam kung ano yung memory verse mo na yun. Nakakalungkot. No? Kaya nga sabi dito, ito yung papel ng banal na Espiritu na sa atin. No? Sabi niya, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Remember, kung itong buong puso natin, gusto nating saliksikin at ibigay sa Panginoon, sabi niya, you will see, you will find the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Amazing, di ba? Na? Even me, myself, ngayon na ako na-encourage ulit din. Na? Because it is the Word of God that will speak in us. Minsan nakala natin yung buhay Kristiyano, ano to, boring na, ulit. But then if you will realize that there is a source of fire na napatuloy na nagpababurn ng puso natin, then makakaroon ulit tayo ng energy. Amen po? Hindi Milo, energy na galing sa banal na Espiritu. So, discussion questions tayo. Try to evaluate. No? Tingnan natin ang sarili natin, mga kapatid. Which battle is easy ngayon? No? Sa buhay natin, against the world outside or within? Na? Kasi minsan, ang battle natin within, ninineglect natin, i-focus tayo sa labas. No? So ngayon, try nyo i-evaluate. Ano yung ito ang mas mabigat? No? Kasi minsan tayo, pag mabigat, tinatalikuran na lang natin, hayaan mo yan. No? Mawawala din yan. No? But still, dapat natin tingnan ito. Pangalawa, where are you right now in your battle against flesh? Were you in control or being controlled? No? Tingnan natin ngayon. Are we in control with our flesh or we are being controlled by the flesh? And pangatlo, experiencing a battle within, how does it affect your Christian life? Sa bawat battle natin sa sarili natin, ano ang nagagawa nito sa ating pagiging Kristiyano? Ito ba ay lumalayo sa atin? O ito ba ay mas lalong nagbibigay sa nagre-rekindle sa atin na mas lalo nating saliksikin ang presensya ng Diyos? Amen po? So, in conclusion, the battle against our own flesh is not easy. No? We cannot overcome it in our own. But at the cross, Jesus Christ provided the victory over sin. No? Through His resurrection, He provided newness of life. Through His Holy Spirit, He provides power in the struggles against sin. And that dapat nating tandaan. Whatever is manifested in us is not a formula. Hindi siya formula na pag ginawa mo to, magiging effective ako, magiging magandang buhay Kristiyano ko. It is a person. Yung nilagay natin sa puso natin is a person na moment by moment will make us realize that we should be dependent on Him. Na? And realizing that His power is enough to rescue you. Amen po? The power of Christ is enough. Palagi natin kinakanta, Christ is enough for me. Pero hindi natin nilalagay ang Kristo sa buhay natin. So, paano kayo magiging satisfied? Amen po? No? I hope and pray that as we continue to walk our faith, as we continue to fight the battle outside and inside our life, we will be reminded that through the power of Christ and the manifestation and indwelling of the Holy Spirit in us, we already conquered every battles. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God, we praise you, we glorify you, we thank you, Panginoon.
kami man po ay patuloy na nakikipaglaban, nakikipagbuno sa mga fleshly desires namin, sa aming katawan, sa aming sarili, sa aming mga bagay-bagay na pumapasok sa amin, O Lord God. But we thank you for your death and resurrection on the cross, O Lord God. That you have already conquered everything, O Panginoon, on the cross. And thank you for giving us a helper, or the Holy Spirit, O Panginoon. Lord, we pray, huwag mo kaming hayaan na ma-overcome ng fleshly desires namin, kundi nawa maghari ang iyong banal na Santong Espiritu sa amin, O Panginoon ko, na kung saan magiging gabay at patnubay namin sa aming paglakad sa mundong ibabaw, O Lord God. We pray for the power of your Holy Spirit to be with us, that we can rebuke any temptations in our life, at patuloy na lumakad doon sa liwanag na binigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, we pray that as we stand our faith in you, Lord God, patuloy kaming maging asin at ilaw ng sanlibutan. Patuloy kaming maging daluyan ng iyong mga salita sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. And may the peace of you, O Lord Jesus Christ, be with us all the days of our life, O Panginoon ko. And may the peace, O Panginoon ko, will continue to be reflected sa mga tao na nakapaligid sa amin, O Panginoon ko. Ikaw po ang patuloy na manguna sa bawat isa. Ikaw ang patuloy na may taas. At ikaw ang patuloy na may dakila sa aming buhay. Sa iyo lamang namin ito pinagkakatiwala na may papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas ng Kristo Jesus. Amen and amen. God bless us all.